Pag duty night navigation watch ka, kailangan 15 minutes pa lang before ng schedule mo, nasa bridge ka na para mag-adjust yung mata mo doon sa dilim. Ang trabaho mo dito ay mag-monitor sa radar or sa ECDIS ng mga possible na targets. Pag may nakita ka, tignan mo kaagad yung CPA or yung closest point of approach, and also yung TCPA or yung time closest point of approach. Pati na rin yung course overground at yung speed overground niya. Pero mas better na kumuha na lang ng navigational watch training course para mas maintindihan mo ng malalim ito. And kapag hindi naman lumalabas sa chart yung mga targets, dito na natin magagamit yung naked eye natin. So gamit yung binoculars, kailangan nating mag-look out every 5 minutes or 10 minutes. So kapag may nakita ka ng target, kailangan ma-determine mo kung nasa port bow ba ito or nasa starboard bow. Kung 1 point or 4 points, ganon. Tapos kailangan ma-determine mo rin kung anong kulay ng navigational lights niya para report mo ito sa captain. So may nakapagtanong sa akin kung kailangan ba natin tawagan yung mga vessels. Hindi na po natin kailangan gawin yan. Trabaho na po ng kapitan yan. Siya na po ang bahala dyan. Ang trabaho lang natin is duty lookout and mag-rounds. Sila na rin ang maglalagbok ng position nyo, ng speed, ng wind direction, or ng sea state, etc. Pero mas maganda alam mo ito. So kapag duty lookout ka sa tuwing navigation watch, hindi ka lang nasa bridge or nasa wheelhouse. Kailangan mo ring umikot kada isang oras. Lilibutin mo simula taas hanggang pababa. Ang tawag doon is top down. Pag sa labas, check mo yung mga covers. Tignan mo kung baka nilipad na or mayroong kailangang ayusin. Tapos double check mo rin yung mga fenders nyo kung nakatali pa ba or kung mayroong mga unusual things. Tapos baba ka dito sa garahe. So dito hindi na ako tumuloy, pero kailangan pasukin mo yan hanggang dun sa may technical area. Tapos dito rin sa engine room, kailangan pasukin mo yan hanggang dun sa dulo. Pero kung papasok ka ng engine room, kailangan gumamit ka ng earplugs or ng headset para hindi sumakit yung tenga mo dahil sobrang ingay dun sa may engine room. Pag magra-rounds ka or top down, gamitin mo yung 4 senses mo. Sense of sight para makita mo kung ano yung mga may sunog ba or may mga kung anong dapat i-report. And then sense of smell kung may naamoy kang usok, ganyan. Tapos sense of touch or feel kung may naramdaman kang sobrang init kasi dito nagsisimula yung apoy, ganon. Tapos last yung sense of hearing. So kung mayroon kang narinig na kakaiba, ganun, pwede mong i-report kagad yun. So disclaimer lang iba-iba yung operations ng yate. Nakadepende to sa kapitan or sa chief officer, ganyan. Yung merong iba na gusto proper yung pagre-report, ganun. Yung iba okay lang kahit hindi. So ito ay base lang sa experience ko at sinishare ko lang kung ano yung mga nalalaman ko, ganun. Hindi ko sinasabing ito yung standard. So paki-comment na lang kung meron akong nakalimutan or meron kayong gustong i-correct. Pag-usapan natin sa comment section. Yun lang.